Manalangin na po tayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, dakilain ka ng aming puso, ng aming kaluluwa, purihin ka, O Diyos. Sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa isa na namang gabi na kami magsama-sama na mag-aral ng salita. Patnubayan mo po kami at samahan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy po kayo magturo sa amin ng sagana, magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman, upang patuloy po namin maunawaan ang iyong mga salita. Sa pamagitan nito, lumago kami patuloy at makilala ka namin ng lubusan pa. Patnubayan po ang bawat isa na nakikinig. Kayo po mag-udyok sa kanila. Sa ganitong oras ay makasama namin sila sa pag-aaral ng iyong mga salita. Napakahalaga ng iyong mga salita, ng mga turo mo, ng mga aral mo. Dapat po namin itong patuloy na subaybayan, pakinggan, at isagawa sa aming mga buhay sa araw-araw. Salamat po sa bawat nakatunghay na mga tao, mga kapatid. Dalahin ko po patuloy ka pang tumawag ng mga tao upang makapakinig ng iyong mga salita at malaman nila ang iyong mga katotohanan. Salamat po, Ama. At dalahin po namin, kayo po mag-ingat gumabay sa mga kapatid po namin, sa mga mahal namin sa buhay, na wala pa po sa amin kani-kaniyang tahanan. Kayo po mag-ingat at magligtas sa bawat isa sa kanila. Marami pong salamat sa iyong pag-iingat at patnubay at sa iyong gabay. Luwalhati ay sumayo sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Amen po. Magandang magandang gabi, no? Magandang gabi po. Sino po sa inyo yung naka-online na po sa ating live stream ngayon? Ay mag-comment po kayo, magbigay po kayo ng reaction, no? Para makilala namin kayo. At i-share po ninyo ito para marami pa pong tao makarinig ng salita ng ating Panginoon. Okay, ang topic po natin sa gabing ito is about the Holy Spirit baptism, no? Nandito pa rin po tayo sa series na kung saan kailangan ng bawat isa sa paglago sa kalagayang espiritual, no? So, last Wednesday, ang napag-aralan natin is about repentance. So, after na mag-repent tayo sa ating mga kasalanan, at tinanggap natin si Jesus sa ating puso, sa ating mga buhay, nagkaroon po tayo ng bagong buhay, no? At sa pagkakaroon natin ng bagong buhay, nagkaroon din tayo ng bagong community, no? We attend church, meron tayong mga sinasalihang mga group, cell group, no? Isa itong paraan para tayo lumago sa kalagayang espiritual, no? At sa gabi ito ay pag-aaralan natin naman yung patungkol sa Holy Spirit, no? Holy Spirit baptism. Acts 2:38 at 41. Basahin po natin ang sinasabi sa Gawa 2:38 at 41. Sabi po doon sa English, Peter said, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Sa verse 41, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. No? Sa Tagalog, sabi po, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo taklikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa 41, kaya nga ang mga naniniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na
iyon, no? So, lagi natin tatandaan, no? Lagi natin pong dapat tandaan na kapag nagsisi tayo sa ating mga kasalanan ng tapat sa ating mga puso, ang kasabay po nito o ang kasunod nito ay yung pagbabago ng buhay, no? So, kaya nga po napakahalaga ng sinasabing pag-amin natin ng ating mga kasalanan, pagsisisi, at paghingi ng tawad sa Diyos at pagtangkap kay Jesus sa ating mga puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil kung ito po ay ginawa natin ng mataimtiman at na may buong katapatan sa ating Panginoon, tayo po ay nagkakaroon ng pagbabago ng buhay. Sapagkat ito po ang kasunod ng pagsisisi ng tapat sa ating mga kasalanan, ang kasunod po nito ay ang pagbabagong buhay, no? At naging dependent na po tayo sa banal na Espiritu, no? Na siya ang nagpapatakbo ng ating buhay, na ninanais natin ng Holy Spirit ang siyang magpatakbo ng ating mga buhay dahil nung wala pa tayo kay Kristo Jesus, nung wala pa tayo, hindi pa tumatahan ng banal na Espiritu, ay laging nangunguna sa atin ang ating mga sarili, Nung nakaraan nga ay napag-aralan natin about Lordship of our Lord Jesus Christ, hindi natin alam, hindi pa natin naging master ang ating Panginoon, kundi ang ating sinusunod ay ang ating mga sarili, ating sariling kagustuhan, ating sariling naisin, ating sariling haka, ang ating sariling prinsipyo, ang ating sariling kalooban. Yun po ang sinusunod natin. Dapat nang tayo magsisi at pinagkatiwala sa Diyos ang ating mga buhay, ay tunay na nakadepende na tayo ngayon sa Kanya at sa Kanyang banal na Espiritu, no? Nang tinanong ng mga tao, nang nangaral si Pedro ng isang napakagandang pangangaral, boldly, after na mabaptize siya ng Holy Spirit sa Acts 2, no? Alam natin na si Pedro ay galing sa pagbabackslide, no? Pinagkaila niya ang ating Panginoong Jesus ng 3 beses, at nagsisi siya sa nagawa niyang pagkakasala, at narito pinagkatiwalaan siya muli ng Panginoon, pinagkalob sa kanya ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu, at siya'y nangaral. At sa kanyang pangangaral, tinanong siya ng mga tao na na naging response ito ng sermon ng mga tao sa kanya, no? Sabi niya, tinanong siya ng crowd kung ano ang dapat nilang i-response sa sermon ni Peter, no? Ano ang dapat nilang gawin sa mga sinabi ni Pedro, no? Na pinaalalahanan ni Pedro na mga taong yun ang pumatay kay Hesukristo, at napakaganda ng sermon ni Peter. At ang sabi, ano ang gagawin namin? Kung narito, nakinig kami na yung salita at naniwala sila, ano ang gagawin namin? Kaya may 3 bagay na tinuro si Pedro sa kanila na dapat nilang gawin. Ano po yun? Una is to repent, magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Pangalawa, be baptized, na magpabautismo sila. At pangatlo ay tanggapin nila yung gift of the Holy Spirit, yung banal na Espiritu, no? Yung regalo or gift ng Holy Spirit, no? So, napag-aralan na natin yung tinatawag na repentance no nakaraang linggo, kung napag-aralan na natin na ang repentance ay ang pagtalikod sa kasalanan at ang pagtungo sa ating Panginoong Jesus. Hindi pa pwedeng talikod ka sa kasalanan at wala kang direksyon muli ang iyong buhay. Pero ang totoong pagsisisi, nagsisi ka sa iyong kasalanan at ang bagong direksyon mo ngayon ay patungo, no? Sa ating Panginoong Jesucristo, sa pagsunod sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga salita, no? So ito ang repentance. Now, what is water baptism naman? Yung patungkol sa pagbabautismo, no, sa tubig.
So, alam natin, the water baptism, ito ay publicly ina-identify natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon Kristo na namatay sa krus. Na namatay sa krus, na ito ay ina-identify natin ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. No? This is the act of faith and obedience after believing the gospel and turning to God. Ito po ay, ang water baptism, ito po ay isang uri ng trabaho o pinapakita po natin ang ating pananampalataya, ang ating pananampalataya sa Diyos at ang pagsunod natin matapos na ating pong paniwalaan yung gospel, at ito po ay pagtalikod sa ating mga kasalanan at pagtungo, no, sa ating Diyos, no? Muling pagtungo, muling pagbabalik sa ating Panginoon, dahil ang tao ay nahiwalay sa Diyos na magkasala ang mga unang tao, no? So, ito po yung water baptism. Alam niyo po ba na dalawa lang po ordinance na inuutos po sa atin ng Diyos na ganapin natin sa church? Ano po yun? Yung una is Holy Communion o Lord's Supper, yung pagpipira-piraso ng mga tinapay. At pangalawa ay yung water baptism. Yung dalawang po ito ay ginagawa natin publicly dahil ipinapahayag po natin sa mga tao na nakakita nito na tunay na nakikipag-isa tayo kay Kristo Jesus, no? Alam natin yung water baptism ay sinasagawa ng mga tao na pinapakita nila publicly na gusto nilang sumunod sa Panginoon, na gusto nilang mabago ang kanilang mga buhay. So, kaya nga publicly ginagawa ito sa harapan ng maraming mga tao na may mga witness na pinapaalam nila na gusto kong sumunod sa ating Panginoon. No? Sa Romans 6:1-4, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma 6:1-4. Ano sabi dito? Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan, sa makatawid tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo, upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin magkaroon tayo ng panibagong buhay. So, ito po ay larawan ng water baptism. Ibig sabihin, nang namatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ay kasama tayong namatay niya, no? So, ibig sabihin, pinayagan natin ang ating mga lumang pagkatao, ang ating sarili, ay mapako rin sa krus. Ito rin po ang pahayag ni Pablo sa Galatia 2:20. Sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. So, nangangahulugan to na pinapayagan mo sarili na kung paano si Jesus namatay sa krus, pinapayag ka rin na mamatay yung iyong sarili. Ibig sabihin yung old self mo, yung lumang pagkatao mo, yung nature natin, lumang pagkatao natin, yun ay pinapayagan mo ring mamatay, no? Pinapakita mo doon sa iyong paglubog ay tanda ng iyong pagkamatay na kasama ni Kristo, at kasama ka rin nang siya'y umahon, ang pag-ahon sa tubig ay nangahulugan na namatay ka, pero hindi ka natiling patay, kundi ikaw ay nabuhay. Nakasama ni Jesucristo na nabuhay sa krus ng Kalbaryo. So, simbolo lang ito na tinutukoy po dito ay ang pagbabago natin. Sinisimbolo nito ang pagbabago ng tao na nagsuko ng kanilang buhay kay Kristo Jesus. No? So,
Kaya kinakailangan talagang maging maingat tayo sa pagbabautismo, no? Kaya nga, ngayong year na ito, hindi po tayo nagdaos ng water baptism dahil gusto ko po na maging malinaw ang water baptism sa mga babautismuhan. Hindi pwede na kung hindi pa bago ang buhay mo ay magpabautismo ka. Kinakailangan suko ang buhay mo kay Kristo Jesus bago ka magpabautismo. Na kinakailangan na naranasan mo ang pagbabago ng puso at isip kung ikaw ay magpapabautismo. Kung hindi pa bagong buhay mo, huwag ka munang magpabautismo. Yan po ang tinuturo ng Biblia. So, ang water baptism, ito po ay outward expression kung ano po ang nangyari sa inside natin. So, pinapakita lang po natin dito yung ito po ay outward expression, yung panlabas na expression natin kung ano yung nangyari sa loob. Na may pagbabago sa loob, kaya inihahayag mo yun publicly na ikaw ay tagasunod na ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung makikita natin yung binasa natin sa Roma 6, 1 hanggang 4, may mga sequence dito. Namatay, nabuhay para sa kalwatian ng Diyos at mabubuhay magpakailan paman, no? So, ito ay demonstration na ipamumuhay natin yung bagong buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Lahat po naman nanampalataya at sumasampalataya ng lubos kay Kristo ay kinakailangan na magpabautismo, no? Sapagkat ito'y utos ng ating Panginoon na nabasa natin kanina. Repent and be baptized, every one of you, no? Sabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo, no, sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan. We believe na ang water baptism ay hindi kailangan para maligtas ang tao, pero alam natin na ito ay inutos ng Panginoon sapagkat pinapakita lang nito na tayo'y nagnanais na sumunod sa mga turo ng Diyos at sa kanyang mga salita at pinapakita natin na tayo ay mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo, no? So kinakailangan nagawa natin ang pagsisisi at nagawa natin ang lubos sa pagsunod sa Panginoon at nakakaranas tayo ng pagbabago ng buhay, no? So, ito po ay demonstration na ipinamumuhay natin yung bagong buhay na binigay sa atin ng ating Diyos, no? Pangalawa is the baptism of the Holy Spirit, ang bautismo sa tubig. Kanina, water baptism, bautismo sa tubig. Ngayon naman, baptism of the Holy Spirit, ang bautismo sa banal na Espiritu. The baptism of the Holy Spirit, ito rin tinatawag na baptism of the fire, no? Yung apoy ng Diyos, no? Tandaan natin na napaka-imposible na mamuhay tayo bilang Kristiyano na malayo sa kapangyarihan at sa presensya ng banal na Espiritu. Hindi natin kayang mabuhay bilang isang Kristiyano kung wala ang banal na Espiritu sa atin. Sapagkat ang banal na Espiritu ay binigay sa atin ng ating Panginoon, no? Upang siya ang tumulong sa atin sa buhay na ito. Alam ng Panginoon na hindi madali ang mabuhay dito sa ibabaw ng lupa dahil narito ang kasalanan, narito ang tukso, narito yung mga gawa ng kaaway, pero kaya nga tayo binigyan ng banal na Espiritu upang tayo ay makapamuhay na nagtatagumpay. At hindi natin kayang mamuhay bilang isang Kristiyano na nagtatagumpay at hindi natin kayang mabuhay sa kalagayan natin bilang tao na tayo ay na ang nangunguna sa atin ay ang ating mga laman. Dahil ang likas ng tao ay makalaman, sumusunod sa mga
bagay ng laman. Kaya imposible sa atin na makapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung tayo po ay may banal na espiritu, ito po ang tumutulong sa atin na masunod natin ang Diyos at ang kanyang mga salita. No? Ito rin po ang dahilan kaya nakapamumuhay tayo ng tatagumpay o nakapamumuhay tayong kalugod-lugod sa Diyos. Dahil andyan ang banal na espiritu. So we need the Holy Spirit. No? Ito ang pinakapunto natin na kailangan talaga ng bawat Kristiyano ang banal na espiritu dahil hindi lang mahirap, kundi imposible talaga na mamuhay tayo na nagtatagumpay sa mundong ito kung walang banal na espiritu. So we need the Holy Spirit, no? So, payagan natin na ang banal na espiritu ang siya magmaneho ng ating mga buhay. No? Tayo po ay parang isang sasakyan. Imposible na masunod natin ang Diyos, no? Unless nabibitawan natin ang manibela at ipagkakatiwala ang manibela ng ating buhay sa banal na espiritu upang hayaan natin siya na siya ang mag-drive ng ating mga buhay, no? At kung siya, na ibig sabihin ang banal na espiritu ang nagmamaneho ay nagmamaneho sa ating mga buhay, ito lang po ang pagkakataon na maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Okay? No? So, nakukuha po ba natin? Kaya nga, kung hindi tayo tinatahanan ng banal na espiritu o ng Holy Spirit, imposible po na magkaroon tayo ng pagbabago. Kaya tayo nagkaroon ng pagbabago dahil sa banal na espiritu na nagdwell sa bawat isa sa atin. Tama po ba? No. O sige, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Juan 16, John 16. Sabi po sa verse 7 hanggang 13, 7 hanggang 13, sabi po sa verse 7, subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Ito po ang nagsasalita dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, ang kanyang pag-alis sa ikabubuti natin. No? So, dito na malapit na siyang mamatay, ipako sa krus. Kaya ang sabi niya, yung kanyang pag-alis, paglisan dito sa mundong ito, ay sa ikabubuti natin. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Hindi pupunta dito ang banal na espiritu kung hindi siya aalis. Kaya hinugo ng Diyos ang banal na espiritu kapalit ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil napaka-imposibleng mabuhay na nakalulugod sa Diyos kung wala ang banal na espiritu. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. No? Meaning, the Holy Spirit ay isasend ni Jesus para sa ating lahat. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanglibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipinahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. No? So, yun po ay gawain ng banal na espiritu na napakaganda na tinuring po sa atin. No? Maraming karunungan, no? Excuse me. Sabi diyan, ang espiritu ng Diyos ang magpapatotoo sa atin, no? Ng katotohanan.
Sabi po diyan, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. He will guide you in all the truth, no? So, pag umalis si Jesus, sabi, isusugo niya ang banal na Espiritu na ang trabaho ng banal na Espiritu is to guide us with all the truth. Tayo ay kanyang papatnubayan, no? Papatnubayan niya sa buong katotohanan. So, ito po ipapaalam sa atin ng banal na Espiritu, ang katotohanan. He will guide you with all the truth. Tayo ng mga mananampalataya ng ating Panginoon, tutulungan niya tayo, no? I-guide niya tayo sa katotohanan. Pangalawa, ipapahayag ang mula sa Diyos. So, ibig sabihin, nangungusap ang banal na Espiritu sa atin. Pwede siya makapangusap sa atin, pwede siya magbigay ng pahayag sa atin na mula sa Diyos, no? God is speaking unto us through our spirit sa pamagitan ng ating espiritu at nangyayari po ito madalas pag tayo po ay nananalangin sa Diyos. Kinakausap tayo ng Panginoon, no? Nagpapahayag po siya sa atin. Totoo po yan. Marami ng pagkakataon na naranasan ko na ako ay bigyan ng mga pangungusap ng banal na espiritu, no? So, kinakailangan magpasakop lang po tayo sa Kanya at patuloy na magpasakop sa ating banal na espiritu, no? Dahil siya ang magbibigay sa atin ng katotohanan, siya ang magpapayag sa atin ng mga bagay mula sa Diyos, no? At kinakailangan magpasakop lang po tayo. Tapos pangatlo, make us effective witness. Gagawin niyo tayong epektibong taga-witness o taga-pagpapatotoo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga bagay na ginawa niya sa buhay natin, yung mga patotoo ng Panginoon, no? Bibigyan niya tayo ng mga patotoo. So, ipapahayag po natin to, no? At gagawin niya tayong effective witness, lalo na sa pangangaral o pag-share ng kanyang mga salita, no? Yan po ay gawa ng banal espiritu na dati mahiyain ka, na dati hindi ka makapagdiretso ng salita, pero sa tulong ng Panginoon, dahil sa patnubay ng banal na espiritu, ituturo niya sa atin kung ano yung mga bagay na dapat natin sabihin para tayo'y makapagbagi ng mga kaluluwa, no? So, paano tayo makakapagbahagi sa iba through the Holy Spirit? Makakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos sa ibang tao sa pamagitan ng banal na espiritu, no? Tuturuan niya tayo, no? Sabi, gagawin niya tayong effective witnesses, no? Sabi sa Acts 1 verse 8, but you will receive power after the Holy Ghost is come upon you. Tatanggapin niyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na espiritu. So, para maging effective witness, we must have the Holy Spirit. Ito po ang dahilan kaya with boldness, nakakapag-share tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo nahihiya. Nasasabi natin to sa ibang mga tao, saan man tayo naroon, sa jeep man, sa bus man, sa kalye man, no? Nakakapag-share tayo ng kanyang salita dahil sa banal na espiritu, no? Okay, paano natin tatanggapin ang banal na espiritu? Okay, the baptism of the Holy Spirit is a gift, no? Ito po ay isang kaloob na biyaya ng Diyos. Ito po'y pangako niya sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sa Acts 2:38-39, narinig na po natin yon, nabasa natin kanina, na kung saan ito binibigay niya sa mga anak niya. No? Sabi diyan, ibibigay niya sa iyong mga anak, and for all that are far off, at sa lahat ng mga nasa malayong lugar na sumasampalataya sa ating Panginoon. So, in order for us to receive the baptism of the Holy Spirit, kinakailangan hingin po natin to. Ito po pinakamahalaga. Hilingin natin sa Diyos na tayo, na ang banal na espiritu ay
maranasan natin, mangusap sa atin, maranasan natin, at hilingin natin siya sa pananampalataya, no? Sabi sa Luke 11:13, sabi, kung kayo nga bagamat masasama ay marunong magkaloob ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, siya pa kaya ng ating Ama na nasa langit na hindi magkakaloob sa atin, no? Alam natin na God is so generous. Ang ating Diyos ay lubos na mapagbigay. Di niya pinagkakait sa atin yung mga bagay na hinihingi natin. Di niya pinagkakait sa atin. Hindi niya pinagdadamot sa atin ang kanyang presensya, lalo na ang kanyang banal na espiritu, kung hinihingi po natin. So ask and it shall be given unto you. Yun po ang sabi sa Biblia. Kung hingi tayo, bibigyan po tayo, no? So marami mga New Testament characters o mga disciple sa New Testament na nakatanggap ng baptism of the Holy Spirit. Sabi, through laying of hands sa pamagitan ng pagpapato ng kamay. Sa Acts 8:17, sabi diyan, then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit sa Acts 8:17. Pinatong ni Pedro at ni Juan ang kalalang kamay sa mga mananampalataya at sila ay tumanggap ng banal na espiritu, no? Ito rin po yung tinatawag na spiritual gifts, no? The baptism of the Holy Spirit is accompanied by manifestation of spiritual gifts. Marami pong spiritual na kaloob na binibigay ang banal na espiritu, at isa sa mga spiritual gifts na accompanied ng Holy Spirit ay yung tinatawag na speaking in tongues, no? So speaking in tongues is real. Acts 2:4, sabi dito sa Gawa 2:4, all of them were baptized, or all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Ng banal na espiritu ay naranasan nila, ang nagsalita sila ng iba't ibang wika ayon sa kaloob ng banal na espiritu. Sa Acts 19:6, when Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied, no? Nang ilagay ni Pablo ang kanyang kamay, nagsalita sila ang banal na espiritu ay tinanggap nila at nagsalita sila ng iba't ibang wika. The Holy Spirit ay nag-empower sa atin para tayo maging mabuting o maging witness sa pag-share ng kanyang mga salita. Yun ang sinasabi sa Acts 1:8, no? So, the moment we put our faith in our Lord Jesus Christ, that's the time na ang banal na espiritu ay pwedeng mag-dwell sa bawat isa sa atin, no? The Holy Spirit dwells in us kapag si Jesus Christ ay nagkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, no? At hiniling natin ang banal na espiritu, pwede tayong tumanggap ng banal na espiritu. Dati tayo ay patay, pero sa panahon ng tinanggap natin siya, tatahan ang banal na espiritu sa atin, at pwede na sa pamagitan nito ay magkaroon tayo ng power, kapangyarihan, pwede tayo maging witness, mag-witness ng kanyang mga salita, mag-evangelize, mag-share ng salita ng Diyos. Hindi ka mahihiya na sabihin, ipaalam ang salita ng Panginoon sa mga tao, no? So maraming na ginagawa ang banal na espiritu sa ating mga buhay, at siya nagtuturo sa atin ng sagana, no? So, na mga kapatid, kinakailangan nasain lang talaga natin na tayo ay tahanan ng banal na espiritu. At paano tatahan ng banal na espiritu sa atin? Una, sa atin si Jesus. Tayo mga bagong nilalang, hinihingi natin sa Kanya na tayo ay puspusin niya ng banal na espiritu, at ipinagkakalob sa atin ng Diyos yung mga mabubuting kalob na yon, dahil hindi maramot po ang ating Panginoon. Subukan po ninyong humiling
At naniniwala ko na ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng banal na espiritu sa bawat humihingi. As sabi, ang bawat humihingi ay pinagkakalooban, bawat kumakatok ay pinagbubuksan, at ang bawat naghahanap ay nakakasumpong. No? Ipag-pray po ninyo na kayo po ay tumanggap ng banal na espiritu at mapuspos ng kanyang banal na espiritu sa araw-araw. Dahil napakahalaga ang Holy Spirit ng ating Panginoon. God bless po. Manalangin po tayo. Lord, marami pong salamat sa iyong mga salita. Inaasam-asam namin ng lahat po ng mga nakikinig ay magnasa na sila tumanggap ng banal na espiritu, at sa oras nito, sumpalatayanan nila na kailangan nila ang banal na espiritu para maging epektibo silang tagapagwagi ng mga kaluluwa, taga-witness ng aming Panginoong Jesus. Pagpalain mo ang mga buhay ng nakinig, pagpalain mo ang kanilang mga pangailangan, kayo po ang tumugon ng kanilang mga panalangin, lalo na po yung mga may sakit at karamdaman. Ikaw ang Diyos na buhay at dakila sa lahat. Ang iyong mga biyaya at pagpapala ay sumagana sa bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang bawat isa maging sa aming pagtulog. Kayo po ang gumabay at pumatnubay po sa amin. Luwalhati sumayo, papuri sumayo, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Kami po ay magsasabi ng Amen. Amen. Amen po. God bless po.